katuparan ng panahon. Sa mga may kaalaman na, alam na natin yung aspect ng church age. At syempre, hindi natin alisin yung kung ano pa yung mga susunod na magiging pangyayari. Pero tayo po sa ating pananampalataya, kaya nga po may iglesia, ay naroon sa pagkakahirang ng Diyos na napakahalaga. And mas nanaisin ngayon po ni Pastor na hikayatin kayo ng isang katotohanan, no, na ano man ang mga pananampalataya ng iba't ibang relihiyon, ibang kapanahunan, tayo ay nandoon natawag na hirang sa tinagurian nating pananampalataya ngayon, lalo na sa mga baguhan naming kapatiran. Ano po? So, may kanya-kanya tayong antas ng pananampalataya, yung tinatawag na level. So, ang inyong pastor, kung napansin po ninyo for the past week, hindi po ako nagkukulang maliban sa paghahanda sa kabuuan po ng ating mga kapatiran sa mga pangyayari na ng panahon. So, andyan po yung mga postings natin. And then, andun din po yung mga pagpapaalaala sa kanya-kanya po nating pang-espiritual na katatayuan. Para patuloy po tayong naroon maliban sa supposed to be sa inyong sariling pagbabasa, devotional, ng hindi pilitan ha, walang journal. Sabi nga, kasi ang Diyos po ang nakakaalam nun kung talagang tapat po ba tayong magtalaga ng panahon sa ating pagbabasa. Pag-uugnay lagi ng mga pangyayari, panalangin natin sa iba't ibang aspeto, hindi lang pang sarili, pang pamilya, but pati sa kapakanan ng mga kapatiran. Dapat bahagi po yun ng ating mga panalanginan. Apat na binabanggit lagi ni Pastor. Una, siyempre, salita ng Diyos. Pero marapatin, ang tinatahak ng ating pong ministeryo ay pagsamba, salita ng Diyos, panalangin, at yung uri ng pamumuhay na masasabi talaga pong nandun sa vision na tinawag tayo ng Panginoon. Mamumuhay o namumuhay ng may kabanalan at katotohanan. Talaga pong kahit sa posting ko last night sa personal kong Facebook, nakalagay po doon, di ba, yung napakahirap pong sumunod sa Panginoon. And yun yung latest pin post ko po, kung mapapansin niyo yung kagabi, kasi gusto ko pong diinan yun kaugnay ng mensahe ko ngayong umaga. Na anumang aspeto ng mga pangyayari sa buhay po natin, naroon po dapat ang patuloy nating pagsunod sa ating kinikilalang Diyos at tagapagligtas. So, marapatin po, Brother Edmar, sundan nyo na lang ako, Brother Asi, sa mga verses, no? Hindi naman natin to para basahin lahat, pero para lang ma-document din ni Sister Jane, dalangin ko, panoodin mo na lang ulit, Sister Jane, kung mabilis yung ibang mga verses ko, ibang mga as always. So, today, isa na namang pag-aaral pong makatotohanan na ninanais ni Pastor, mahikayat ang bawat isa. Kahit po yung mga sakaling makakapanood sa amin sa YouTube namin, channel, dalangin namin makakaragdag po kami ng patuloy na kaalaman sa inyo. So, ngayong umaga po, dahil talaga ko na, nai-post ko na, mapapansin ninyo, na mula kagabi, kahapon, wala na ako ibang posting kung hindi yung pinaunawa kong dalawang aspeto ng realidad sa mundong ito. Di mo ba? And napakaganda po nun, yung spiritual realm at saka yung physical realm natin. So sa mga pampisikal, normal yan,
mga karamdaman, mga emosyon, pangyayari, at masasabi din minsan sa aspeto ng mga pangangailangan, but ganun din nga po, napakahalaga na makita natin lagi yung pang-espiritual na aspeto. No? Dahil nandyan po talaga ang dyablo, nagpapatuloy yung tinatagurian laging spiritual warfare. May digmaang pang-espiritual po. And minsan, kasama po ng ating pong katatayuan sa pananampalataya, baka nga po napakahalagang mapaalalahanan na tayo at hindi po nagkukulang ang inyong pastor mag-post, mag-encourage, maghikayat sa bawat antas ng ating pananampalataya. Kung yun po ay inyong pahalagahan at aangkining katotohanan sa ating pong pananampalataya. Well, today, nagpapatuloy po ako 3 pong aklat ito, synoptic, na pare-pareho nandoon na naipahayag ng Panginoong Hesukristo. Dito po ako nakabatay, pero mas minamarapat ko po, 3 kasi pong aklat ito, mas minamarapat ko pa rin, nagpapatuloy po ako sa buhay ni Lucas. Okay? Nasimulan ko po yan the past 2 weeks. And then, here goes now, synoptic siya, sa mga sakaling magpo-post na lang. Pero dito ako tututok sa Luke 18:29. Yan, Asi, ha? Diyan ako. Meron din po yan sa Matthew 19:29. At meron din po yan sa Mark 10:29. So, nakikinig po kayo? Oh. Ano po ang common denominator ng mga binanggit kong 3? Ano po ang parang kamangha-mangha? Bakit ganun? Ulitin ko, pansinin ninyo. Luke 18:29, Matthew 19:29, Mark 10:29. Ano po yung common denominator na mapapansin natin doon? Sabi po sa verse 29 ng Lucas, "And he said unto them, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake." Ituloy mo sa 30, anak. Sige lang. Hanggang 30. And, okay na yung 29 pala. Mamaya ako babalik dun sa verse 30 sa isang chapter. Mga anak, God bless you. Kaya yan, mga ma'am. Bagong vaccine. O sige. Thank you for the heart to join us today. Kahit andun po galing po sa mga ospital yung mga bata. As I speak today, mapapansin niyo po yan, nandun yan sa Mark 10:29. Andun din yan sa Matthew 19:29. Anong common denominator? Pansinin niyo po yung verse 29. Na po, pare-pareho siyang 29. Pero wag niyong tatayaan, ha? Kasi baka tayaan niyo. Kamanga-manga lang, kahit ako nung nag-aaral ako, this week, napansin ko yan No? Ganda, Yang nataon lang ba kaya yan? Di ba? Pareho-pareho yan, no? Mark 10, ganun din. 29. Para bang nakakamangha na yung verse 29, naroon sa 3 aklat na ito. Yan. Pero hindi po ako mag-numerology dito ngayon, yung study of the numbers. Sa ibang relihiyon, meron yan Pero gusto ko na ipakita, nakaka-touch. Pag talaga kayo ipalabasa, mapapansin nyo yan kahit ganyang kalit-liitang detalye. Ano po? Hoping trivia lang, ha? Kasi dito nakapokus si Pastor ngayon sa 3 gospel na ito. Pero mas gagamitin ko nga po si Lucas kasi pansinin ninyo, and again, God bless you, leaders, workers ng ministeryong ito. Sa inyong pagpapahalaga
sa paglilingkod sa Panginoon. Tulad ni Lucas, yung kanyang narating po, sa kanyang katatayuan, kanyang kaalaman. At dalangin ko, wala kayong mapapansin kay Lucas na naging sitwasyon, although, siyempre, hindi ko aalisin katulad din ni Mateo, okay din naman po si Mateo bilang alagad ng Panginoon. Si Marcos, na hindi po siya kasama dun sa 12, katulad siya ni Lucas, mas pinili ko po si Lucas. Kasi si Marcos, madidiin ko lang po ito, si Lucas, hindi po makikita ninyong iniwan niya si Pablo. Si Marcos, kung mapapansin niyo po sa mga writers po kasi ng Hebrew literary, pag hindi mo in-identify yung sarili mo doon, ikaw yon. So si Marcos po yung hinatak ang kanyang damit sa Garden of, yun nga po, ng Gethsemane, nang huhulihin ng Panginoon. Siya po ay, bigyan naman natin ng benefit of the doubt, napatakbo, baka nagitla. Ano po? Huwag naman natin sabihin natakot. Ano po? Kasi papunta siya doon, sasabihan niya ang Panginoon. Magbasa kayo, ang ganda eh. Pag nagbabasa tayo, pwedeng maglaro ang inyong mga isipan, no? Sa mga other side. Huwag kagad tayong magkukundina. Ganda ng prayer ni Sister Joyce kanina. Wala pong makakapaghusga. But, dito na ngayon si Pastor, si Singit. Ayan. Ano po ba ang batayan natin lagi? Para mapatunayan natin. This week po, kahit kaming mga council, ay nandun po ang naging pagpapaalaala ko. At mamaya workers, kakausapin ko kayo. Ang tignan natin, ano ang sinasabi ng Bible. Hindi ano ang sinasabi ng mga damdamin. Ano ang mga sinasabi ng mga emosyon. Ano ang mga sinasabi ng pananaw ng isang tao, kahit ano pa po ang mga natapos nilang psychologist sila, psychiatrist, sabi nga po sa medical field, sila pa nga daw ang mga baliw yata eh. Kasi minsan hindi na nila kayang i-absorb yung mga problema ng kanilang pasyente. Sila ang mga nagiging psycho. Di ba? Alam naman natin yung ganung background there. Purihin ng Diyos, ang pastor naman ninyo ay hindi pa nagiging luka-luka. Na po, sa dami ng dinadala, sa dami ng ginagampanan. Yan. Sabi nga, Biblia lang tayo at walang personalan. Ano po? Lagi. At makikita kung sino ang talagang nakakasunod. Bakit ginamit ni Pastor ang aspeto na ito ngayong umaga? Ang pagsunod. Since the time beginning, ang Diyos ay tumatawag sa kanyang mga hinihirang. No? Pansinin ninyo, pinasimulan sa Garden of Eden, andun ang pagtawag ng Panginoon sa kina Eva at Adan para sumunod sa Kanya. Pansinin nyo lang yan. Kinakausap niya para mapagsabihan, para mapasunod sa naisin ng Diyos. Huwag niyong kakanin ang prutas na yan. Ha? Liwanag nun. Andun ang hinahanap ng Diyos sa tao na pagsunod sa Diyos. Then later times, history na yan. Pansinin nyo lahat ng kwento sa Bible, sa Old Testament, yuhu! I hope nagbabasa. But gagamit-gamit na lang kami dito ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga ilustrasyon. Lahat yan. Ang unang aspeto din ng lahi, matapos, no? Sa panahon ni Noah, ganun din ang tawag ng Diyos kay Noah. Tinawag din si Noah para gamitin niya, okay? Try to see that, na magbago ng lahi. And then, later times, si Abraham, tinawag ng Diyos din
para pasisimulan niya ang bagong lahi ng bansang Israel. Although si Abraham, sa panahon na yon, ay actually, doon siya galing sa Ur. That is Iraq. Pero, literally, ang salinlahi noon, backgrounder, para hindi naman kayo malito, ay doon pa lang may tataguri ang bakit nagka-Hudyo. Natanong nga ako nila noon Di ba? Ano mga bata? Doon nagsimula yung salinlahi ng baguhin ni Lord sa Tower of Babel ang lengguwahe ng tao at dumami, hanggang dumating ang panahon sa Middle East na yon, tinawag ng Diyos si Abraham. At sa lahi ni Abraham, although Iraqi siya, lumabas ang lahi ng Israel. Okay? Ni Jacob. Si Jacob ay tinaguriang si Israel. So lahat yan, pansinin nyo, kung palabas sa kayo, merong pagtawag ang Diyos para sumunod ka sa Kanya. Yan. Pinapakita ko yung idea. So hanggang sa lumang tipan, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, merong mga kwento, katotohanan na naroon ang pagtawag ng Diyos sa sinuman. Well, madalas ko na yung naipahayag yung kahalagahan nun, kaya katulad sa mga baguhan ni Sister Mercy, nang ikaw itawagin Sister Mercy ng Diyos, 3 aspeto yan. Nire-refresh ko kayo para mas masundan nyo ano ba itong imimensahe ni Pastor ngayong umaga. Number 1, Sister Mercy, tinawag tayo ng Diyos para maligtas. Yan. Sa ating kapanahunan. Okay? Pero hindi lang tayo tinawag ng Diyos. We were not just called easy by the Lord to be saved. But later times, I will be praying for you, yung mga ating youth, ay to what? To serve Him. Save, serve, and later times, yung pangatlo, pagdating niya sa ulap, okay, as we serve the Lord, matapos tayong maligtas, nandoon. We will, Tagalogin ko yung account para triple S, tayo ay magsusulit. Ayan. Wala akong mahanap na S dun sa, sino magaling? Si Ma'am Sandra, Ma'am, hanapan mo ako nung word na pagsusulit sa English. Account di ba? Mag-account. You will what? Sige, tingin tayo. Ano letter S? Para maging triple S. Sa saole. Hindi pa naman. Mahintay muna tayong 3 buwan bago ko isaole. So, save, serve, and sulit siguro. Magsusulit or account. Di ba? And sure naman tayong Christians, ini-assure ko kayo, 1 Corinthians 5, 2 Corinthians 5, rewards na lang. Basta tiyakin lang natin wala tayong sin that leads to death. Paulit-ulit si pastor diyan sa pagpapaalaala. Rewards. Pero yung isang judgment, iba yon. Yun yung mga unbeliever, yun yung mga tumalikod kay Lord, yung apostasy, yun yung mga ibubulid sa dagat ng apoy sa takdang panahon. Literally, hindi yun sabayan na judgment. Magkahiwalay yun yung ating pong paghuhukom ng Diyos sa atin, doon sa presensya niya. At yung pinakang huli na, yung mga ibubulid sa dagat ng apoy. So, yan po yung mga tamang pag-aaral, yung tinatawag na systematic theology. Pero again, Pastor, ano bang halaga ng pinapaunawa mong pagsunod sa tawag na yun ng Diyos? Yan. And, di ba, typically, yung mga anak-anak natin dito, tinatawag kayo ng mga magulang ninyo pag may sasabihin sila sa inyo, di ba? And then, typically, ang sasabihin nila ay mga makakabuti sa inyo na dapat ninyong sundin. No? So, ganun din po yan sa iba't ibang aspeto ng katatayuan natin. Papasok ulit ako dun sa tinataguriang mga nag-aral na ng inyong WTP, yung line of authority. Paulit-ulit na si Pastor dyan sa line of authority na yan. Very clear yan. Sa Romans 13,
at saka sa 1 Peter 1. Obey them, yung mga nasa line ng authority na yon, submit to them, nasa line ng authority, then dinefine natin yon kay God, then pababa na po sa Word of God, so basihan talaga lagi Word of God kung sino makakasunod eh. And then, yung tinatagurian ko pong institution. Ano yung tatlong institution? Natatandaan nyo pa? Una, family, then, government, and then, church. O, may mga line of authority yan. Sino dapat masunod sa family? Anak ba? O, pakitignan. O, family, sino dapat masunod? Sino dapat? Mrs. ba? Dapat masunod, yung mababait nating Mrs. dito. Tignan ninyo ang katatayuan ninyo, ha? O then, pag sa government, sino ang dapat masunod? Kahit masama yung gobyernong yan, anong sabi? Hindi pwedeng lumaban, kaya wala tayong mga union, wala tayong mga... Kahit sa kumpanya ninyo, di ba? Wala tayong mga ganon. Ang tawag doon, rebel, yung minensahe ko last Sunday, either you are really matatawag nating yung intentional ang ginagawa mo or either tinatawag nating Mary na aspeto ng kalungkutan na stubborn ka talaga. Na ba? And then yung pangatlo, nakakalungkot yun, yung talagang defiant ka. Yung ayaw mo lang talaga. No? You defy the line of authority. Paalala yun lagi pangkalahatan. And then, sa church, hindi kami bias. Okay to ha. Sino po ang dapat in authority sa church? Siyempre, yung mga matured, yung mga senior. Pero sige, may warning din naman si Lord. Hindi kami bias. Na kahit masama ang magulang, kahit masama ang presidente, governor, mayor, etc., kahit masama ang pastor sa iglesia, anong sabi pa rin ng kabuuan ng Bible? Do not rebel against them. Ano lang ang dapat na gampanan? Alam niyo yon, yung mamaya gagamitin ko ilustrasyon ako. Kayo ay masasabing kung kakayanin at hindi nadadalangan ng emosyon at susundin ang salita ng Diyos, kayo ay magpapasakop, kayo ay dapat mananalangin, 1 Timothy, ipanalangin ang mga pinuno natin sa gobyerno, no? Hindi sila para labanan. Mabuti na lang si Ka Jojo ay hindi nagtuloy. Mga ganung aspeto sa pamilya, Ishi, Mati, sila Ezra, very good. Andyan kayo. Lalo na kayo na you have a godly parents. No? Kasi hindi natin alisin doon sa mga unbelievers, mga classmates ninyo, kaibigan ninyo, lumalaban sila di ba? Sa mga magulang nila. Kasi dahil doon sa kanilang kultura, sosyal, mayayaman, walang paggalang na sa magulang, nandun yun lahat. Okay? But, pinapakita ko kayo sample sa church, yun nga, may mas marunong, and ang dami ko ng karanasan dyan, sa authority, na mas marunong pa. Sabi nga ng Bible, no man is what? Greater than his teacher. Okay? His master. So, hindi naman yung para ibayas. Sakali, pastor, anong dapat? Nangyari na yan, history yan. Sa family, huwag niyong hintayin yung mga pagkakataon na ang Diyos ang nag-aalis. Sa pamilya ni Job, sino yung mga tinanggal ni Job? Sa kwento ni Job? Yung masasamang anak ni Job. Sa iba't ibang kwento pa rin po, mababasa ninyo, ang Diyos ang nag-aalis. Sa gobyerno, ang Diyos din nag-aalis ng mga kung sinong salinlahi ng mga hari na yan dati. Ang Diyos ang nag-aalis, ang Diyos ang naglalagay. Pero pakita ko lang, walang bias. Then, sa church, ganun din. Ang Diyos ang nag-aalis. Kung ang pastor man doon ay hindi nyo na naagapayan sa panalangin, ang pastor nyo ay nawala doon sa 3 kwalifikasyon, ang pastor po dapat nandito sa 3 kwalifikasyon, ha? Lagi ko sinasabi sa inyo yun. Na wala po siya nung lust of the eye, okay? Wala siyang lust of the flesh, at
saka pride of life. Pag meron siya nung tatlong yon, disqualified po siya talaga dapat. Pero kung wala siya nung tatlong yon, at wala pa naman pong perfect eh. Di ba? Pagka-Christian, wala pang perfect. Pagdating pa ni Lord. Kaya nga, may kanya-kanyang accountability, yung binanggit ko kanina. Nasusundan niyo po ba ako? Yung binubuo ko yung concept bago ko i-present yung message eh. Now, ito po yung mga backgrounder. Hindi po ito alam ng mga hindi marunong mag-systematic theology. Okay? Now, ito po yung concept na pinag-uugnay-ugnay ko po ano ang nilalaman ng Bible. So, okay. Pagdating doon, titignan nga natin yung kwalifikasyon ng mga magulang, kwalifikasyon ng namamahala ng gobyerno, kwalifikasyon ng mga namamahala ng iglesia. Titignan natin yun. Walang makaka-perfect. Pero still, ano yung standing rule ni Lord? Touch not my anointed. Walang pwedeng lumaban sa itinalaga ng Panginoon kasi siya ang magtatanggal nga po sa takdang panahon. Ngayon kung naiinip na kayo, well, ang liwanag naman nun eh. Mamaalam kayo ng maganda. Yan. Di ba? Kung sa pamilya, talagang ginagawa na kayong japayuki ng magulang ninyo, mamaalam na kayo. Pero wag lalaban. Ha? Nakukuha niyo yung mga naapektuhang mga anak-anak dito. Kung masama man ang magulang ninyo, hindi sila dapat labanan. At yan ay napatupad sa buhay ni Pastor. Never ko nilabanan ng mga magulang ko. Ako ay tinakwil nila. Alam niyo yung pangyayari sa akin. No? Dahil sa iglesia noon na pinasimulan, alam yan ng mga core leaders, Ma'am Lorna, yung mga umagapay sa akin ng panahon na yon. And then, ganun din. Sa pamilya, kalungkutan ko, ito yung verse na yun eh. Mula sa mga magulang ko, mga kapatid ko, sila ay, hanggang ngayon may natitira pa po akong 2 kapatid. Pero, tumatahak sila ng hindi doon sa kaparaanan na binabanggit kong salita ng Diyos. So malaki ang aming kaibahan. At ano ang tayo ni Pastor? Yan. Ano ang tayo ni Pastor? Well, kung breaker ko naman muna konti, medyo parang seryoso na kayo masyado lahat eh. Sa mga nanonood ng C-drama o K-drama, I cut my ties. Diba? Sa mga kwento doon, napapanood ko yun dito sa Reels. I cut my ties with you kasi puro kayo pang-aapi, pang-loloko, etc., etc. Di ba? Parang yung doctrine ngayon ni Ma'am Sandra eh. I flee from them. Inaangkin ko yung doctrine ni Ma'am Sandra. I flee from them. Ma'am, parang ano yun eh, alayo na. Baliktad yan. I flee from them. But anyway, pasaya lang po. Vice versa ang ibig ko sabihin. Gobyerno, hindi din dapat labanan. Kahit mali ang pamamalakad, hindi dapat labanan. Okay? Kaya nga minsan, natanong ako na mayapang nag-alaga sa akin dati, Pastor, ano ba dapat? Bigay ko pa rin ba yung tax ko sa gobyerno? Grabe ginagawa ng gobyerno ngayon. Yes. Ano sabi ng Panginoon? Give to Caesar what is to Caesar. Give to God what is to God. So, ganun din yan sa church. Pareho lang yan. Kung ano yung dapat ibigay, ibigay mo. Tinanong ako ni Ate Maming dati, hindi ko nakakalimutan si Ate Maming. Isa yun sa mga nag-aalaga sa akin. Pastor, ang gulo na ng church namin dati eh. Bigay ko pa ba yung tithes? Hindi ko ba nakukonsinti yung maling tumatakbo sa politika na yun? Ganun. Sabi ko, nasa puso niyo po yun. Kasi dapat ang masunod yung salita ng Diyos na hindi kayo mangungonsinti ng mali. No? Ayoko naman sabihin, ayoko naman magpatawan nun. Sa akin yun na lang po ibigay. Hindi po, never ko ginawa yun. Sabi ko, ibigay nyo, basta yun ang intent ninyo para sa Diyos yan, siya ang mananagot kung ano ang ginagawa niya sa inyong mga binibigay. Yan po yung tinatawag na
systematic theology, yung balance. Masunod. Hindi iiral ang mga gusto, damdamin, emosyon. Ang dapat umiral, ang salita ng Diyos. Kasi kompleto po ang Bible kung inyo lang po itong ang term doon, i-maximize yung, kung ika nga ko sa pagluluto ay, ang mga sangkap niya ay iugnay-ugnay ninyo. Yung tinatawag pong in context. No po? Hindi out of context. Isang side lang kasi ang alam mo, hindi mo alam yung other side. Kaya nga, di ba, kahit sa secular, pag sinabi ko secular, pananaw ng mundo, there is always two sides of a story, di ba, Ishi? Oh, you learned that already, di ba, in your school siguro. There's always the two sides of a story, di ba? Either yung truth, babatayan nyo. Kasi dapat ang batayan, lagi, sa spiritual, ulit, ay ang Bible. Yan. Dinidiin ko po Now, bakit kaya ginamit ni Pastor ang Luke 18:29? As per my declaration last Sunday, I am on my higher level ng pagkakahirang ng Panginoon. And yung mga postings ko, mababasa nyo, paano na ako binirake ni Lord this week. Kaya naman nung Sabado, Sabadista na ako eh. Diba? On the seventh day, malaya na ako. Pinag-aralan ko ang isang bagong katotohanan na ito. Dinaanan ko to Yung pamana, magulang ko, mga kapatid ko na ayaw, mga napahamak, inaaya ko sila sa isang tunay na buhay sa Panginoon Pero ayaw. Nararamdaman nyo na anong susunod? Nakita mo ba? Yan. Nadaanan ko na, maliban sa ministry, ilang kudita ako, 2, palit-palit. Mas marunong pa sa pastor, lalo na yung doon. Sabi ko nga doon sa dating unang, ando sila Sandra noon Diba? Sabi ko, gusto mo, palit tayo, ikaw pastor. Diba? Doon sa matabang doon. Yung authority ko po Ever since, ang hirap magpaunawa niyan Kasi akala, tinitake advantage. Alam niyo, tandaan niyo po yan. Dapat, Matthew 7, kita ninyo sa bunga ng inyong mga pastor kung tunay sila dun sa mga katotohanan ng buhay na kanilang pinapahayag. Kaya nga sabi ng Panginoon, sundin ninyo ang mga naturingang mga leader na ito, pero huwag niyong susundin yung kanilang mga ginagawa kasi yung tinuturo nila ay hindi nila ginagawa. Nung i-rebuke ng Panginoong Jesucristo yung mga ipokritong mga tinaguriang kaparian, Pharisees, teachers of the law, mga marurunong daw yun sa Biblia, sa mga law. Pero, ayun ang pahayag ng Panginoon. Now, nung ako po yung nag-study, siyempre, i-contrast ko to may contrast yan na binabanggit sa 1 Timothy 3:4 at saka Titus 1:6. Ano-ano yon? Ma'am Jane, kopya mo na lang, post mo na lang. Ang isang lingkod ng Panginoon sa iglesia ngayon ay dapat may ganitong katangian. Yes! Yes! Hindi ko alisin yan. Pero, okay? One that ruleth well his house, having his children in subjection with all gravity. Okay? Yung isa, Titus 1:6, if any man be blameless, the husband of one wife, having faithful children, tagal ko ng one wife lang ako, makapaghanap na nga ng Abigail, Sarah, at saka si Pore. Si Pera, yung mga CEO. Si Pera. Kasi ewan ko kung may tatanggap pa sa akin, may dadating na naka-limousine, tapos CEO siya. I'll marry you. Pero joke lang po yan. Papunta doon, mga workers, ang sitwasyon ni Pastor.
Dahil po dito sa katotohanan ito. Balansehin natin. Pastor, di ba dapat katangian nyo yan? Yes. Pero doon sa tatlong magdi-disqualify sa akin, wala po ako nun. Okay? Leaders, kayong mga nakikinig sa akin ngayon para pag meeting natin sa Sunday, ang inyong pastor po ay hindi pastor-pastoran. Ako po yung hinirang ng Diyos. Papakita ko lang po sa inyo mamaya yung ibang idea. Yes, kung ang mga anak, ang mga asawa, ay nagpapasakop dun sa line of authority. God bless you, Asi. Kaya mo, di ba? God bless you sa mga anak na kayang magpasakop sa line of authority na yan. God bless you, Sister Budet, mga misis. Lalo na Sister Ami. Sister Ami, ano yung team song mo, yung kanta mo, Wag Bibitiw? Meron kami dito. So Sister Mercy, hanggang hindi pa kayo tumatahak ng inyong mga panunumpa kay Lord, baka mamaya, ganun din ang sitwasyon. So, I hope na susundan niyo po ako yung line of authority na yun, yung vice versa ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po yung tinatawag na systematic theology. Ugnay-ugnay na katotohanan tungkol sa Diyos. No? And, hindi yan para mag-disqualify. Katangian yan. So, ever since, hinangad ko po yan. Hinangad ko po yan. Sa tawag ng Panginoon sa akin, mula nang tawagin niya ako 1990, maglingkod. Hanggang ngayon, 26 years na po akong pastor. Itong 26 years na ito, 36. Tinahak ko po yan. Lahat. And hanggang nasa tamang edad na sila Eunice, wala na akong accountability. Nasa tamang edad na sila Dia. Ang accountability ko lang ngayon bilang lolo, si Aya. I'm hoping paano ko pa mapapalaki din yung bata, no, sa Panginoon. Kasi balik ako sa doctrine ni Pastor ng Panginoon, hindi namimilit ang Diyos. Kaya nga, klaro yan Ephesians, Colossians 3, Ephesians 6. Yes. Bago yung parents, do not be harsh to your children. Bago yun mauuna muna yung, anong sabi doon? Children, obey your parents. Ngayon, may responsibilidad lang ang magulang. Kung ang children hindi nag-obey, do not be harsh to them. Kasi magiging dahilan yun, but still, ang children, hindi dapat magre-rebel, yun yung message ko last Sunday, hindi dapat lalaban. Ngayon, kaya nga sa US di ba? Pag 18 years old ka, out ka na sa bahay, di ba? Trabaho ka na. Pero dito sa atin, may apo na nakasama pa rin, nakatira pa rin sa mga tawa si Brother Wilson. No, nakatira pa rin Kultura, hindi alisin yung pagmamahal. Okay yun. Kasi kultura yun Sa Bible, iba. Sa Bible, to the next generation. Kaya nga, yun yung pinabasa ko sa inyo kanina sa Psalms 145. Sa bagong henerasyon na darating pa, dapat yung mga gawa na yun ng Diyos ay naipapatupad. So, ano puso ni Pastor? Per mga verses na yan na pinagsama-sama ko na, kinontras ko na. May babanggitin po akong katotohanan na napakahalaga ngayong umaga habang inaantabayan na natin ang mga katuparan pa, pangyayari. So, this is what is your pastor's status now. Ito po ang katatayuan ko. As I speak sa workers mamaya next week sa final decision namin ng council, if I will have to come to this time ng decision making, let me use lang po muna ilang words ditong mahalaga. In the Bible, lalo na sa Luke, again, Ma'am Jane, nandito yan sa Matthew 8,
22. Mamaya na Asi ha. Andito din yan sa Luke 9. Okay? 9:9. Nandito din yan sa Matthew 10:38. Andito din yan sa Matthew 16:24. And nandun din yan sa Mark 8:34. Hindi na natin babasahin, tatagal eh. At nandito din yan sa Luke 9:23 and Luke 14:27. So, i-replay nyo na lang yung inyong ano ha. Pero ipupost yan ni Sister Jane yung mga verses na yan. Ma'am Jane ha, nasundan mo ako Ma'am Jane. Alam ko, ini-study mo yung message ko Ma'am Jane eh. Okay. These verses pertain to two things. Ayan. Para maunawaan ako lalo pag nag-present na ako. Kasi I'm on my higher level now. It is not my emotions or my doing. I was called by the Lord in this aspect. Pansinin niyo po yung aspeto dito ng dalawang bagay. Sa Bible po, mapapansin niyo yung tinagurian test of discipleship and cause of discipleship. Dalawa yung idea na yan. Pag tinawag ka, may dalawang bagay na dapat mangyari sa iyo pag sumunod ka sa Diyos. Maliban sa ikaw yung niligtas, ikaw yung maglilingkod, doon sa paglilingkod na yon at habang nabubuhay tayo, nag-iintay sa Kanya, ito ang mga nangyayari. Okay. Sabi dito, pansinin niyo po, dito ako ulit sa Luke 9. Pansinin niyo lang kung ma-obserbahan niyo ito. Merong binanggit dito na may nagsabi kay Lord, Lord, I will follow thee. Kayo ba ito? Kaya sabi ko sa inyo, tiyakin ninyo eh. Ha? Pero pag talon doon sa verse 58, Jesus said unto him, foxes have holes, and birds, sige dito Asi, sundan mo itong Luke 9, 57, and up. Ha? Foxes have holes, etc., etc. And Luke 9:57, tama. Okay? It came to pass, etc. Well, that we follow thee, and then 58, and he said, foxes and birds of the air have nests, but the Son of Man had not where to lay his head, meaning, yung imminent na ginagampanan niya. And he said unto another, ano naman sabi niya doon sa isa? Follow me, tulad ni Pedro, tulad ng mga ano. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Ito, tinawag. Yung isa gustong sumama, sumunod. Pansinin niyo yung demonic sa gatherings, di ba? Lord, sama ako sa iyo. Di ba? Ito yung damdamin nung, sabi nga ni Pastor Rico ito yung damdamin nung gusto mo siya laging kasama. Sa buhay niya, sino mga gusto niyong kasama? As of now, who would you like to be always with? Friends na? Parang sila daddy, mami, sila pa rin magustong kasama lagi. Sila kaya na, sino gusto laging kasama? Magkahiwalay. Kung tag-isa yung magnanay doon, tatay. Sino mga gusto niyong kasama sa buhay? Ha? No? Hero, ganda And I will follow thee. And then meron na naman isang issue doon, may lumapit na naman. Sabi doon, kaya sabi ni Lord, let the dead bury their dead. Maliwanag niyan, ha? And then, meron na naman sa 61, ano sabi doon? And another also said, Lord, I will follow thee. But let me first, say bye-bye. Parang si Aya. Bye, no. Kaya hindi ako binibitawan ni Aya. Nakikita sino talaga ang... okay. And ito na naman, ano sabi naman ni Lord sa isa na naman? Hindi niya pinapansin yung mga nagsasabing, I will follow thee. Meron siya mga tinatawag Ano naman yung tinawag niya sa 62? And another also said, etc. And Jesus said unto him, no man, having put his hand, ito mga manggagawa tinawag na kay ni Lord dun sa flow na yon nung dating baka nila ay hindi na fit
No? And looking back, tulad ng asawa, ni Lot is fit for the kingdom of God. Lahat itong mga katotohanan ito ay malungkot kay pastor. I've been praying for this through my life na hindi ako umabot doon sa mga ganung kwento. Ministry, walang hindi kinaya si pastor. Alam niyo yun, yung pinost kong gandang ilustrasyon, yung pastor, ang daming pana sa likod. Yung tinutulungan niya, isa lang ang pana. Ganyan-ganyan ako nung nandun ako kay na Sister Marie sa ospital, sa Lamay ng ilang gabi. Higher level na po ako ng mga panahon na yon. Kasi ibang aspeto na ang kinakaharap ng inyong pastor. I hope patuloy niyo po kaming isama sa panalangin, ako. Kasi ano ba ngayon ang katatayuan ni pastor maliban doon sa mga binasa kong verses? The difference daw po pala, the test and the cause. Dalawa yan May test and the cause. Ang mga test, yung binanggit ko nung una, and yung cause, yung huli kong mga binanggit. The test and the cause of discipleship are intimately linked. Yan. Tama yan. Representing the difference between the evaluation of commitment and the required sacrifice. Wow, tindi. Commitment and sacrifice of following Jesus. While tests are the situations that reveal the sincerity of a disciple's heart, paki-assess nyo the cause is the actual surrender of priorities, comforts, relationships required by that commitment. Ang lalim, po? Kaya po ba? Kaya? Kaya? Ulitin ko po ba yung meaning nun? Kaya po ba? Yung inyo pong, sabi daw dito, puso, kung kayo'y tagasunod ng Panginoon, it will reveal the sincerity because the cause is the actual surrender of priorities, comforts, and relationships required by that commitment. Ayan. Ganda, no? And now, here goes the key differences. Test of discipleship. These are trials or moments of decision that reveal what a person truly values and whether they are genuinely committed to Jesus. Magulang ko, ministeryo, etc. Kayo po ang mag-a-assess kay pastor sa aking naging commitment. Alam niyo po yan, mga una ko pang mga kaagapay sa paglilingkod. Patuloy po, nakalagay dyan, it is defined by obedience. And ever since, hindi po ako takot sa asawa ko. Such as continuing in Jesus' word or prioritizing Him over personal comfort and relationships. Paalala ko lang po sa council, wala po ako sa tatlong magdi-disqualify sa akin sa kasakali. Nandito po ako sa katatayuan na ito. I am on that higher level now, and whatever situation ang kakaharapin ng ministeryo pong ito, what do I need? Supposed to be, I need your prayers. I need your agapay, hindi po pagkampi. Tignan niyo po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po ang pagbatayan natin. And here, huwag pong pairalin yung mga emosyon, awa, pagmamahal. And the cause of discipleship is this. Ito po si pastor. This is the high price of following Jesus, often described as costly grace, which requires giving up of everything. Kaya na po bang bitawan? Yung mga bagahe. Including, what again? Personal comfort, family, and sometimes life itself to take up the cross daily.
Hallelujah. Here are the key takeaways. Tests reveal the hearts. Tests are the revealers that separate true followers from nominal believers, ensuring they are not just hearers of the word, but doers. Paalala lang po talaga kasi itong panahong ito, napakahirap po. Si Pastor, dito lang ako tumatayo. And yung cause demands sacrifice. The cause involves the practical, often difficult, relinquishing of control and personal ambitions. Ang laging sabi ko sa inyo, pag wala po ako doon sa tatlo, ay pwede naman ako pagkakailanganin, mamamaalam na po ako sa inyo. Ano po? It is described as a death to self. Grabe na. Where personal pride and selfish desires are crucified. As I highlighted by figures, and here, the purpose really is pahabol. Both the test and the cause are designed to ensure that followers are not merely making a momentary decision, mga kapatid, parating na si Lord, for benefits, but are engaging in a lifelong transformative relationship with Christ. Ultimately, the cause of discipleship is considered worthy. Ganda nung kinanta nating awit dito. Worthy is the Lord. Worthy is the Lamb. Ano ba? Kantahin natin ulit, Ma'am Tessa, ha? Ganda yun eh. Di ba? And sabi dito, it is also the voluntary exchange of earthly temporary things. Kaya nga, mga lupa ninyo, mga bahay ninyo. Pero kung manliling ng pastor nyo, benta na natin lahat yan. I-tithes nyo yan. Diba? Well, you need that. Pero tinitignan lang yung puso ninyo. Kaya nyo bang bitawan tulad ni Isaac, ni Abraham kay Isaac? Wala pong nakagawa nun, ang Diyos lang. His bugtong na anak. Binigay po niya ang Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Pero parang hindi tumatalab yan sa mga Christians na ngayon kasi iba na eh. Mga akala nila, yung katatayuan nila, hindi nila alam galing yun sa Diyos. Nakakalungkot eh. And then here, temporary things for eternal, spiritual treasures often described as an amazing bargain. Galabe, no? Church, thank you, mga workers, leaders. Kung ano po meron ang ministry natin ngayon, dahil po ito sa Panginoon. Hindi dahil kay pastor. Pero nakakatiyak kayo doon sa binanggit ko kanina, tinawag ako ng Panginoon. Follow me. At nandun po ako ngayon sa mas mataas na kalalagayan. And pag hinibro natin yung word na follow me, yaks! Ito nararamdaman ni pastor ngayon talaga. Timing, yung word. Atsaray. Aray. Atsaray. Hebrew word, follow me. Atsaray. Go ahead, ma'am. Alam ko mayroon kayo okasyon. God bless, ma'am. Atsaray, mama. Atsaray. See you Sunday, ha? May commitment kayo, alam ko. God bless, anak. Kasama na si Asidan. Sige na, anak. Yes, ma'am. See you Sunday, ma'am. Atsaray, ha? Mamaya, may ulam ba tayong atsara mamaya? Atsaray. A-C-H-A-R-A-I. Pakisabi sa katabi, Atsaray, follow me. Sister Badet, nagpa-follow me ba yung mga yan sa'yo? Sila, Ami, follow me. Sana all. Habang maliliit pa sila, sabi nga ng kasabihan, dapat maliit pa kayo, tinakpan ko na kayo ng unan. Diba? May mga ganyan eh. May mga ganyang mga walang yang magulang, di ba? Pag nag-aaway-away na. But sabi nga,
Realidad ng buhay. Ano ang mga dahilan, Pastor? Well, I believe yung nabanggit ko. Natitest at nakikita yung cause ng discipleship. If you want the material, ayokong maging bias, I shared po with the intent ng inyong meaning, kasi nandyan naman yan. Sa G, nasa G yan, yung binanggit kong, the difference between the test and the cause of discipleship. I would like to acknowledge, syempre, the G. So, sa inyong mga cellphone, sundan nyo na lang yun. Napakaganda. Na? Atcharay. Grabe. Aray. 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 Balik mo nga, ma'am, yung 1829. No, ganda yan. Kaya nyo? Kaya nyo? Kaya nyo? Ma'am Joycey, kaya mo, Ma'am Joycey? O, sana yun na. Parang wala lang Sister Marie ngayon eh. Sabi nga ni Sister Marie sa akin, Pastor, para na lang nasa Dubai si Brother Nerio. Kasi nawala eh. We have all iba-ibang sitwasyon. But tinitingnan tayo ni Lord dito bago siya bumalik. And ang pastor po ninyo, with this heart this morning, I'm asking for your prayers. I am at this higher level now. Decision making. And ongoing po kami ng council sa mga dapat. But, ang church kasi po, sabi ko na nga sa inyo lagi, ang target ng Diablo ay ang mga pastor. Vulnerable po ang pamilya kasi through the years, ang mag-iina ko po, hindi ko rin po yan mga pinilit. Hinayaan ko po sila through prayers and encouragement on their own level. Dami namin po mga pinagdaanan and hoping itong katatayuan namin ngayon, rest assured po, wala po kami dun sa mga tatlong bagay. These are but just the test and the cause of discipleship on a higher level. Pray for us na mapagtatagumpayan po namin itong mga sitwasyon. Kasi kung paano ko napagtagumpayan yung mga magulang ko, ministry, and here now goes, dahil sa naging paulit-ulit na dahilan ng manugang kong abno, diba? I speak the truth. Yan yung mga ugat, ginamit na testing. And I've done my part. Naibigay namin yung dapat. Hanggang ngayon nga, sinusuportahan namin si Eunice sa bahay. Si Dia, prinsesa sa bahay namin. Ang aking better wife, na nagmamahal sa mga anak, damdaming ina, hindi pa po nararating ang level na to. Si Pastor Ed po, nung Sabado, sabi ko nga sa inyo, I reached thus far itong level na ito. And I'm ready. Kita niyo mga posting ko, di ba? Okay. And I hope pagbalik ni Lord sa ulap, masasabi ko, Lord, thank you for calling me kahit atcharay, kahit aray. So, church, prayers, I am not disqualified. I will continue to serve the Lord in a higher level. Ang mga nadi-disqualify, Pastor, paano ba yun? Yung tatlong bagay, kunyari, kung ang pastor talaga ay ng babae na, ang pastor ay nagtakbo na ng pera, ang pastor ay nagsabi ng siya ang tama sa mga doktrina niya, siguro naman wala pa po ako doon at sinasabi niya siya na si Jesus, tulad nung nakakulong ngayon sa krame. Hindi naman po mga totoong pastor yon, mga pastor-pastoran lang po yung mga yon.
And mga pastor na namimera, ayun din, mga pastor-pastoran din po yan. Last of the ano yan eh, yung mga bagay. Wala po sa tamang doktrina. Problema po, ito ngayong test and cause of discipleship nga po. Nandyan yan, pa-G nyo na lang yung mga dinefine ko yun. Sakto yan eh. Ito yun. Tinignan ni Lord. Kaya nga, paki-assess nyo, kayo ba yung nagsabing, Lord, susunod ako? O kayo yung follow me? Iba yung level nun. Ako nang tawagin ni Lord, alam niyo po yun. Tulad din po ni Apostol Pablo, worse po ang buhay ko. Pero ito, inayos po niya ako. But it so happened, pati yung narating nating ministry po, ito na po yung pinakang higher level na ng aking test and cause of discipleship. Samahan niyo po ako na mapagtagumpayan po ang sitwasyon na ito. Kasi whatever po, it will define my decision sa Sunday. Kung nararapat pa po ba niyo akong pastor or si pastor po ay mamamaalam na po sa inyong lahat. Pakisama po kami dahil kung titingnan lang yung issue para yung intent ng Diablo, kaya nga pinost ko yung spiritual realm para magamit, sirain ang ministry. Ayoko pong managot. Nakakatiyak po kayo, nagpatupad kami since April 10 ng dapat na aksyon ng council. Pero ongoing po kami sa prayers and decision making. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa napakahalagang pagkakataon. Minarapat mo, ako pa rin po ang tumayo. Kabuuan po ng mga pangyayari sa lumipas na linggo. At Charay, Lord. You know my heart. And as per last Saturday, Lord, alam ko, Lord, na tawag mo ako. The test, and alam ko, Lord, yung cause, kung mawawala lahat sa akin, Lord, kayo po ang masusunod. Tulad po niyo, Panginoong Hesukristo, nung time na yon sa Garden of Gethsemane, yun po ang pahayag niyo sa ating Ama. Your will be done. And kahit po sa huling sandali sa krus ng Kalbaryo, you have given your life, Lord, as part of that call. Lord, napakataas na aspeto, tulad ng minensahe ko last Sunday, to know more of your suffering and your, masasabi nga pong, resurrection. Maluwalhati ka, Lord, and Lord, I just commit now the ministry. And ugnay-ugnay po sa kabuuan ng nakapakinig, we are a very transparent ministry. Hindi po kami para magtago, magsinungaling. Lagi po ang katotohanan nyo ang pinapahayag namin sa iglesyang ito. Ganon din po ako ngayon, Lord. I hope patuloy akong makakagampan sa kabuuan po ng mga pamilyang ito, Lord, ng ministeryong ito, hanggang sa nakatakdang pag-uusap-usap po namin sa darating na linggo. Ganon na rin po ang mga manggagawa mamaya for updates. Tinatalaga po namin ang lahat-lahat. Lord, yung iba, kung ano man po ang katatayuan lang nila, pampisikal, pangangailangan, kami po sa spiritual ay naroon, nagtatalaga po ng lahat. Lord, alam namin there will be timetable, answered prayers,
And we're blessed today. Yun nga po, kahit may mga kapatiran kaming mandun sa mga karamdaman, andun po sa pangangailangan. And yes, Lord, andun din po sa mga answered prayer. Thank you, Lord. Nandyan po yung answered prayers namin, yung mga pamilya na yan. Lord, para sa inyong pastor ngayon, nagtatalaga po ako ng tawag mo sa akin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Amen.